Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga ang tindi po. Nako, pinipiyok-piyok pa ako ha. Ang tindi po ng mga binitawan ni BP Sara Duterte. Talaga nakaka-excite ho dahil this time hindi na po siya talaga nagpipigil sa kanya mga sasabihin dahil napakaraming issue. Isa na nga po dito yung mga senator judge na pinapa-inhibit sa kanyang impeachment dahil daw paano daw yun inano niya, in-endorse niya. Naku, pambira naman, oo. So ibig po bang sabihin nun, pag in-endorse mo na isang kandidato at nanalong senador, dapat mag-inhibit na. Dapat tanggalin din ng lahat ng in-endorse ni Marcos. Tama, mali? Hindi, kasi kayo, masyado kayong di ba? Iniisip nyo lang yung mga pro-Duterte. Paano yung anti-Duterte? Yung lahat ng in-endorse, tanggalin lahat. Yung hinusgahan na kagad si BP Sara Duterte kahit wala pang trial tulad ni Ontiveros. Dapat yung pa lang matagal na nagre-resign yung walang yan. Walang yaw talaga yan Walang kahihiyan yan sa buhay. Di ba? Mag-inhibit din dapat. So yung papasok na si Erwin Tulfo, yung papasok na iba pang mga Tito Soto, yung papasok na si Lacson, dapat ba mag-inhibit din sila? Kasi in-endorse ni BP, ni Bongbong di ba? Kayo talaga. Napakarami pang issue na sinagot si BP Sara Duterte. Talaga nga namang mayayanig dahil meron pa siyang binuking. Nakaw, pambirang niya buhay May binuking pa po siya. Mamaya, papakita natin yan at malupit din yung mga nangyayari pa. Eto rin, magkaroon din ng press con si Chis Escudero kanina. Nakapa, barado yung media. Nga ang media. Yung mga media atat-datat ma-impeach si BP Sara Duterte, no? Napansin ko lang ito mga putang inang bayarang media na to. Hindi, totoo. Alam mo, hindi ako magpipigil. Pasensya na sa mga alam kong ayaw na nagmumura si Banat Bay. Pero ako po, hindi po ako magpipigil dahil kasi talaga naman mga putang ina yung mga media na yan Sagad sa kabayaran Kanina may napakinggan pa ako. Kasi ginagawa ko mga kababayan, hindi ako nagre-rely sa balita. Hinahanap ko talaga yung mismong main interview. Nakita ko yung main interview ng press ko ni BP Sara Duterte. Pinanood ko po muna lahat yun, buo. Bago ko pinanood yung report ng isang baklang media. Hindi ko na lang sasabihin kung sino man yung hindot na media na yun, Sinabi ba naman niya, idinikit niya yung sagot ni BP Sara Duterte doon sa pag-share ng AI ni Bato. Di ba, may sinabi si Bato, may meron siyang shinare na AI. Tapos, sinagot ni Bato, sinasabi niyang ito, ang importante naman dito ay yung sinabi nung AI, hindi yung AI mismo. So, ganun din daw si BP Sara Duterte na yung AI ay wala namang problema as long as hindi pinagkakitaan. Sabay idinikit yung bilyonaryo report about do sa AI. Magkaibang AI yun Doon sa bilyonaryo report, papakita ko sa inyo mamaya. Ibang AI ang ginamit doon. Anong ibig sabihin? Yung doon sa shinare ni Bato, AI generated video. Doon sa shinare yung ginagawa nung bilyonaryo report na anak ng isang bilyonaryo na merong PR firm na anti-Duterte ay AI-generated comments. Okay? Magkaiba po yun. As a matter of fact, pareho namang legit yung sinasabi. Ibig sabihin, anong ko sinasabi kong legit? Ibig sabihin, may punto yun. Kaya lang, dito ang pinagkaiba, ito, pinagkakakitaan para siraan ng mga Duterte. Ibig sabihin, merong nagbabayad. Dito kay Bato, wala naman nagbayad kay Bato. Bato, i-share mo yan, babayaran kita. Walang ganun.
Pero ang parang pinapalabas nung baklang media na yon, kung sino man yung animal na yan, di ko na lang papangalanan. Pag nakikita at naririnig ko yung boses niyan, gusto kong basagin yung sa telebisyon ko eh. At saka yung computer ko eh. Sabi ba naman niya, parang ang dating, pinapaboran niya yung AI ni Bato, pero hindi niya pinapaboran yung AI nitong anak ng bilyonaryo. Which is different fruit, ika nga. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, yung mangga na yan, matamis yan. Ha? Pero itong pineapple na ito, maasim. Naturalmente, talaga naman magkaiba po yun, di ba? Hindi mo pwedeng, talaga naman maasim eh. Kaya nga pineapple. Hindi mo pwedeng sabihin na ano yan. Magkaiba po yun. Although it looks similar kasi pareho silang prutas, parehong AI, magkaibang application. Kaya sinasabi ni VP Sara Duterte na okay yung AI kay Bato kasi hindi naman binabayaran si Bato o hindi naman binabayaran yun. Ito kasi, binabayaran to destroy a person. Yun ang sinasabi. Siyempre, yung media na yun, galit sa mga Duterte yun, kahit taga sa kanila yun eh. Hindi ko na lang papangalanan yung hindot na yun ha. Eto, panoorin nun natin yung presko ni VP Sara Duterte. Tsaka eto dito, natutuwa talaga ako. Every time nagsasalita siya, pumapalakpak yung tinga ko. Ay, tinga ko, gumaganong-ganon yung tinga. Chik-chik-chik, gumaganyan. Panoorin natin ha. Nag-propose ng mas mataas na budget. Bakit po virtually retained na lang? Dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President dahil nga hindi naman kami kaalyado ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod, hindi ka kaalyado ay hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo. Kaya nagdesisyon ako na kung ano yung budget na ibinigay ngayong taon na ito ay yun din yung budget. Naglagay lang kami ng konti para sa inflation, yun din yung budget para sa susunod na taon dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President, lalong-lalo na kapag nandun na sila sa House of Representatives. Grabe yung dulot ng politika no? Kita niyo yan. Alam mo, nung panahon talaga ni Duterte, walang ganyan. Hindi walang pinupolitikang mga, as a matter of fact, di ba, marami pa nga nagagalit noon na bakit ang bilis daw ma-approvean yung budget ni Leni Robredo. Di ba? Naalala niyo noon? May mga nagko-comment, dapat di na-approvean yan. Dapat ini-impeach yan. Pero ano nangyari? Mabilis ang approval. Doon ng panahon ni Pangulong Duterte, kahit kalaban niya, kahit maputak na kalaban niya, talaga nga namang pinababayaan, okay lang yan. Ngayon hindi. Katulad nito, sinasabi ni VP Sara Duterte, hindi na sila humihingi ng mas mataas pang budget. Sabi niya, tinaas lang ng 30 billion kasi dahil for the parabagang allowance for inflation. Di ba? So, dito makikita mo talaga na apektado ng pamumulitika ni Romualdez at ni Marcos yung budget ng mga departamento. Pag hindi sumunod, pag kumokontra, pag hindi ka kakampi, kawawa ka. Alam mo, ganyan na ganyan yung panahon ng mga dilaw. Yan yung kinagalitan natin Kaya natin ibinoto ang isang Rodrigo Roa Duterte. Kasi ganyan na ganyan sila nung mamulitika. Mga crony. Pag hindi ka kaalyado, kakampi, nga ka sa budget. Ang bumasag lang talaga niyan si Pangulong Duterte. Mantakin mo yung mismong punta kayo ng Bicol. Ako po, nakapunta na ako ng Bicol, paulit-ulit. Pumunta kayo ng Bicol, makikita ninyo kaganda ng Bicol. Kung saan si Leni Robredo ang taga doon. At alam natin, ang Bicol, malakas si Robredo dyan. Pero ano ginawa ni Pangulong Duterte? Isa yan sa pinakamagandang airport na pinagawa nung panahon niya. Marami siyang pinagawang airport at inayos na airport. Pero yung Bicol lang isa sa pinakamaganda.
ganyan po ang Pangulong Rodrigo na administrasyon. Pero ngayon, nako, pag ikaw opposition, tae ka. Hindi yun ang totoo talaga. Pag ikaw opposition, tae ka ngayon sa gobyernong ito. Alam mo, ang problema diyan, ang tinatamaan taong bayan eh. Hindi naman po yung kasi alam nyo, si VP Sara Duterte, tulong lang to ng tulong eh. Hindi naman po ito yung sinasabi nilang nangungurap. Ako, katarantaduhan pa yan. Maniwala kayo sa akin, sa dami-dami ng akusasyon sa mga Duterte, wag ang korupsyon. Walang maniniwala sa inyo na korupsyon ang masasabi nating bagahe ng mga Duterte. Siguro mamamatay tao. Pwede pa. Hindi, kasi talaga nga naman sa Davao, alam naman natin yan, pag tarantado ka, kriminal ka, patay ka. No, totoo naman. So, mas alam mo yun, mas makatotohanan o mas malapit pa sa realidad yun. Hindi ko sinasabing gano'n ng mga Duterte, Pero gano'n talaga sila sa kriminal, eh. Matindi sila sa kriminal, eh. Di ba? Kaya nga nagustuhan natin lahat, eh. Pero korupsyon, naku po, nakita nyo na ba mga pamilya? Kitang-kita nyo naman po yung mga sinasakyan nila, may nakita nga ako na video. Hindi naman sa panlalait pero siyempre, budget airline yan Nakita ko yung video si VP Sara Duterte sumakay ng eroplano pauwi ng Davao. Cebu Pacific lang. Ako hindi nga ako sumasakay dyan Hindi dahil... Sandali, let me correct myself. Kasi I really had a bad experience with Cebu Pacific before, okay? Hindi ko po sinisiraan ng Cebu Pacific, pero kasi nung mga panahon na madalas magprobinsya ang mga girls, ako, alam mo naman ang artist, yung oras namin, napaka-importante niyan. Kasi alimbawa, galing kami sa show, tapos diretso kami sa airport. Di ba? So, walang tulog yun. Talagang puyat na puyat yun. First flight, mga alas 5, alas 6. Yung bad experience namin nakaalala ko, sobrang late. Inabot na ng alas 10. So, imaginein mo, wala kaming tulog noon hanggang alas 10 na nagka-flight. Hanggang nagkalabo-labo. Meron pang ang time na nag-cancel. So, nahirapan tuloy kami kumuha ng replacement flight. So, to be sure, doon na lang ako sa medyo stable, which is yung ating sariling airline o yung flagship airline, which is yung PAL. Hindi ko sila pinagkukumpita, wala po akong Pero kasi may tawag talagang ganyan flagship airline, meron tinatawag tayong budget airline, ganon, di ba? Kahit sa ibang bansa may mga ganon, budget airline yan, ito flagship airline yan, may mga ganon Si VP Sara Duterte sumasakay ng budget airline. Imaginein mo, may napanood akong video na nagtayuan yung tao nung dumating siya kasi gusto magpa-picture sa kanya. Kung yan ay isang korap, baka may sariling jet yan. Hindi di ba? Ako tanungin ko kayo. Ito wala ako sinasabing korap ito Makikita mo ba si Romualdez sumakay ng budget airline? Baka binili na yung airline. Yung mga bata niya, yung mga may ingay, nakita niyo sumakay ng budget airline? Baka may mga sariling eroplano yan Yung isa nga, alam ko may sariling eroplano Ngayon, ang pagbibintangan nyo, si VP Sara Duterte pa ang korap? Imagine niyo yun ako, practical lang tayo. Kaya nga, dahil dyan, apektado tuloy yung budget. Yung serbisyo sa mamamayang Pilipino na sana magagawa ng Vice President, Office of the Vice President, hindi magawa dahil sa pamumulitika. Iniisip kagad, naku, ayaw kong magkaroon ng maraming gagawin ito. Siguradong talo na nga tayo sa 2028. Baka ibaon pa tayo sa lupa nito. Ay, sus. Representatives or sa Senate na nakaharap yung ating mga miyembro ng Kongreso. Last follow-up on this topic lang. Ma'am, haharap pa rin po ba kayo sa budget panel given na hindi naman po kayo nang hihingi ng additional funds for next year?
Ang Office of the Vice President, oo. Kayo, personally? Ako hindi pa kasi hindi naman namin alam kung kailan yung schedule. Wala pang ibinigay na schedule para sa Office of the Vice President sa mga hearings, no? So mahirap sumagot kapag hindi natin nakikita kung may conflict yung schedule. But definitely haharap yung Office of the Vice President sa pagsumite ng budget namin at yun. Okay. Next question, Arjun Relator, GMA News. Mine Buntag, VP. Ma'am, with a slim margin, ma'am, with the proposed ninyo na 2026 budget with 2025, meaning po ba na retained lahat yung mga programs and project na ipapatupad next year? At paano po yung nangyari dun sa mga partners natin, dun sa mga slashed or reduced programs with 2025, ma'am? Oo, yung mga partners natin sa MAB at sa Pansarap ay nabigyan na sila ng abiso, no, na wala na budget yung medical and burial assistance at wala na rin yung budget ang Pansarap. So, i-discontinue na namin yung project at yung partnership sa kanila. Follow up. So, expected, ma'am, na for next year, the same projects pa rin ipapatupad ng OVP. Wala nang may dadagdag po. Yes, oo. Wala kaming madagdag na projects for 2026. Tutuloy pa rin lahat nung nakita nyo, maliban lang sa Pansarap tsaka sa medical and burial assistance. Thank you, ma'am. Any other questions on this matter? Good morning po, Ma'am VP. Ang question ko po ay may kinalaman po sa case po ni former President Duterte. Any other questions with the institutional topic? None? So, let's move with the next topic. Kat, you have the next topic. Yeah. Ma'am, you earlier mentioned in an interview na you are... Ma'am, para iterate na lang yung comment niyo regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Okay. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators, hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against, Inday Sara, no? Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Follow-up question. The Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response to that call of the... Alam mo yan yung sinasabi natin di ba mga kababayan na masyadong sablay yung ipa-inhibit. Ang daming nagsasabi niyan. Actually, yung mga yung mga komunistang NPA yung mga nagsasabi niyan ng mga party list na dapat mag-inhibit ang mga senator judge. Una-una sa lahat, hindi pwede yun mag-inhibit ang senator judge. Only the judge can say that. Okay? You can say your argument. He would listen to you. They would listen to you. Pero hindi ibig sabihin matik po yun. There is no such thing as sanction from a higher court because the higher court is the Senate itself. Bakit po? Again, balik po tayo dun sa
sole authority pagdating po sa impeachment. It's the Senate. And the presiding officer cannot say that. Why? The term is presiding. Hindi po siya ang hari ng Senate. Pagkadating po sa court, Senate court, as a court o as an impeachment court, ang papel po ng Senate President, it's presiding senator judge. It doesn't mean he is higher than the other senators. Kaya nga laging pinagbobotohan eh. Kaya nga pinapayagan niya mag-motion ng lahat. Tapos pagbobotohan, it's always the majority. Etong mga tatatanga-tangang NPA na mga komunistang kongresista, wala hong alam sa batas yan. Paano, di ba? Sa eskwelahan na kanilang itinatayo sa probinsya, puro NPA ang nagtuturo. Kaya walang alam yan sa batas. Ang alam lang yan, magpakalat ng terorismo sa Pilipinas. Kaya yung mga nagmamagaling na kailangan mag-inhibit, wala hong alam sa batas yan. Tuloy ito. Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, it will show accountability, it will boost investor confidence. Your response? Sabi daw dito, yung daw pagsagot ni VP Sara Duterte ng kanyang impeachment, magbo-boost daw ng businesses sa mga foreigner. Ulul. Gago! May impeachment o wala, ayaw nang pumasok ng mga investor. Hindi dahil kay VP Sara Duterte, mga hindot kayo. Hindi, alam nyo bakit? Safety pa lang nila eh. Kaya nga, di ba, ang dami na pong mababasa tayo na mga abiso ng mga embassy sa kanilang sariling citizen na sinasabi mag-ingat, kung maaaring iwasan pumunta. Kasi nga po, dahil sa safety. Hindi dahil kay VP Sara Duterte. Kung ayaw nila mag-invest dito, it's because of corruption. Ay, sus. Ito na lang halimbawa. If you are a US company, if you are a US company, then you would know that one of the most powerful government official in the Philippines is Romualdez, the Speaker of the House. And you are from the US, di ba? Sino ba si Romualdez? Si Romualdez lang naman po ang may kaso. May alleged case diyan sa US, di ba? Meron pong akusasyon sa kanya na involved doon sa Okada. Yan po ay nakasampa po sa Amerika. Ibig sabihin po, lumalabas yung pangalan niya doon. Hindi natin sinasabing guilty siya doon, ha? Wala po tayo sinasabing guilty siya doon. Pero kung ikaw US company and you would see that the cousin of the president and one of the most powerful person in the Philippines right now is involved in a anomaly, di ba? Kahit hindi pa po yan nahuhusgahan ng korte, mapagdadalawang isip ka. Sandali, ba't ganyan sa Pilipinas? The mere fact that masasabi nating binansagan ng buong mundo, hindi lamang po ng Pilipinas, binansagan ng buong mundo, sa matter of fact, ginagawang katatawanan ng ilang mga Hollywood movies. Di ba? Yung salitang, ano ba yun? Imelda, basta something. Because doon sa pagkakamal ng madaming sapatos, yung kayamanan, yung mga kasong natalo sa Amerika, yun pa lang Tapos malalaman nila na isang anak pala no ng presidente ng Pilipinas.
doon pa lang talagang bababa ng kumpiyansa ng mga investor. Ano kinalaman ni VP Sara Duterte? Ay sa katunayan nga, sasabihin pa nila, si VP Sara Duterte, yan yung tatay niyan, ang malupit pagdating sa laban sa krimen, sa war on drugs. Naging mapayapa ang Pilipinas, naging stable ang Pilipinas nung panahon ng kanyang tatay. So talaga nga namang mas gaganda pa. Wag niyong gawing rason yan si VP Sara Duterte ang dahilan ng pagbaba at pagbagsak ng kumpiyansa ng mga foreigner. To that call of the business sector? Kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan, no? Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng... Nagigets nyo? Wala pong ano yan. Again paulit-ulit natin itinatama yung mga tangang konsepto ng mga pinklawan at saka ng mga Gen Z na uto-uto at tatanga-tanga. Sorry pero marami po talaga. Sorry pasensya na yung mga Gen Z dyan na nagmamagaling, pwede ba manood na lang kayo ng mga K-pop? Huwag na kayo makisawsaw sa politika. Kasi ganito ginagawa ninyo, nanonood kayo ng itong K-pop na boy band. Tapos biglang dadaan sa feed ninyo yung propaganda ng mga pinklawan. Bigla nyo na lang paniniwalaan without even researching. Kasi nga, hindi naman talaga kayo involved, wala kayong alam. Nanonood lang kayo ng K-pop, biglang dumaan kayo doon sa mga kaibigan ninyong komunista na nagpapakalat ng fake news about the Dutertes. Ganyan kayo katanga, hindi kayo nagre-research. Yun ang problema sa mga, sorry pero totoo ito. Maraming Gen Z ang bobo ngayon. Bakit? Hindi naman nagre-research niyan Marami nga dyan galit lang sa mga Duterte. Bakit? Kasi yung ama nila at yung nanay nila na nag-aaway at hindi umuuwi at mga irresponsableng magulang ay mga maka-Duterte. Hello? Real talk ito mga kababayan. Real talk ito. Minsan din kasi tayo mga magulang, kasalanan din natin Alam nyo, paulit-ulit ko itong sinasabi sa inyo, sa mga magulang. Sa inyo, kayo mga magulang. Dalawang ang kahulugan ng magulang. Magulang as parents. Magulang as in mapanlinlang. Mapanlamang. Sorry, hindi mapanlinlang. Mapanlamang. Magulang. Sa basketball, pag sinabi mo, magulang yan. Ayokong kalaro yan. Mapanlinlang yan. Foul ng foul. Foul! Gusto mo nga sitayin F po ang foul Hindi Paul. Hindi, bakit ko sinasabi? Kasi minsan yung mga magulang, if you want to destroy your children, be hypocrite. Yung Duterte, ayaw namin sa mga kurap, ayaw namin sa mga ito, pero sila magnanakaw sa opisina. Sumunod tayo sa batas. Ganito ang ating gawin sa bayan natin. Mahalin natin ang bayan. Tapos, anak, tapon mo lang dyan sa labas yung basura mo. Madudumihan tong kotse natin. Buksan mo yung bintana. Bubuksan yung bintana. Tapon mo dyan. Yun yung mga sumisira sa kabataan. So yung pananaw nila ngayon, sandali, akala ko ba gusto mo ng makabayan ka, daddy, kaya gusto mo ng Duterte. Pero itong pinagagawa mo sa akin, itapon yung basura sa tabi-tabi, hindi sumunod sa traffic lights. Talaga nga naman, ikaw, bilang anak, magre-rebelde ka. Ay, wala naman pala tong tatay ko, tong nanay ko, pareho pala naman tong gago. Siguro, pinklawan na lang ako susunod. Sorry that's the reality. Hindi, alam nyo kung bakit. Kasi
marami na nag-uusap-usap. Itong panahon ngayon, ito nakaraang eleksyon, marami na bulaga na dumami talaga ang kabataan na bumoboto. Tandaan ninyo, diyan magaling. 50 years na nakikipaglaban ng propaganda itong mga animal na mga NPA na ito. 50 years nilang ginagawa ang propaganda nila. Nakita nila, kabataan is the key. Kaya nga, diyan sila nagpakalat ng NPA sa mga eskwelahan. Nagigets ninyo? Tapos, ang pumipigil dyan at na number 1 na kalaban nila dyan ay yung DepEd Secretary na si BP Sara Duterte. Kaya yung confidential funds ang tinarget nila. Imaginein mo, the confidential funds is being used to protect the student from these NPAs. This confidential fund was used para, siyempre, suhulan na bumaligtad yung mga NPA. Alam mo yun? Kasi, alam mo, sa mga ganyan, sa mga spy, money is the key. That's why there is a confidential funds. Di ba? Yan ang ginawa ng Office of the Vice President pagdating doon sa DepEd nila dati. Ngayon, the very thing na ginagamit ni BP Sara Duterte to destroy, to stop this communist, this NPA, yun ngayon ang ginamit nila to try na sirain ang imahe ni BP Sara Duterte. Yan ang ginamit nila sa impeachment, yung confidential funds. Na in reality, yan ang pumipigil na lumawak ang mga NPA. Kabataan. Kaya nga itong eleksyon na ito, nakita niyo? Sino mga nanalo? Sige, tingnan ninyo. Oh. Komunista. Mga komunista. Mga supporter na mga komunista. Mga nagtatago sa bandila ng Pinklawan at Dilawan pero in reality komunista. Kunwari sila ay makabayan pero in reality they're being controlled by this NPA. Gago! At sino ang hadlang? Walang iba kung hindi ang mga Duterte. Kaya, dinidestroy nila as much as they can the Duterte. Pinapatanggal sa opisina, ayaw manalo. Hindi nyo napapansin? Ito ultimong mga media, talagang atat na atat matanggal si BP Sara Duterte. Kasi, di ba, tandaan niyo, sinabi mismo yan ng mga dating kadre, dating mga propagandista ng NPA na nabalik loob na sa gobyerno. Sinabi nila yan . Isa yan sa unang pinepenetrate ng mga NPA media. Ako naniniwala na napakarami ng NPA sa loob ng media. Marami nang nagpapanggap dyan na media-medyahan pero sa totoo lang NPA. Oh, number 1 yan. Oh, tuloy natin Accountability ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na may kapalit yung... di ba isa sa mga umamin po dyan yung bumaligtad na taga Cebu? Maalala nyo? Isa yan sa mga umamin yung bumaligtad na taga Cebu. Na congressman. Inamin niya yan sa rally mismo. Saan na nga ba yun? Hindi ko na... Sandali. Hindi ko na matandaan kung saan pong video yun. Pero, wait Chotomate kudasay. Chotomate.
wait. Basta, nawala lang sa ano ko sa listahan ko, yung pag-amin niya na, alam mo yon na kaya lang naman ako pumirma kasi para matulungan ko kayo na yung mga project ay matuloy, ganyan-ganyan. Di ba? Hindi lang yan. Si Tiangco na mismo, nakaalyado po nila. Campaign manager ng alyansa, isinasabing may ipinangako ang leadership ng Kamara sa mga kongresistang pipirma ng impeachment. At sabi nga ni Marcos daw, according to Tiangco, wala tayo pinangako dyan. Pero, ang nangako ay yung leadership ng Kamara. So doon pa lang, tanginan yan, hindot na mga korap kayo. Hindi, wag na tayo maglokohan. Paikot-ikot pa tayo eh. Yun naman talagang tunay na korupsyon. Di ba? That is a legal vote buying. Di ba? Legal vote buying. Bakit? Idinaan sa ayuda, dinaan sa proyekto. Pero it's all bullshit. Ibig sabihin, lahat po yan ay panunuhol sa mga kongresista para impeach si VP Sara Duterte. Kaya nga magtataka kayo eh. Kung talagang yung mga komunistang party list, mga komunistang congressman, talagang galit sa korupsyon. If really, alam mo yon, anti-corruption sila. Di sana pinuna nila ito na nangako daw, di umano, itong leadership ng House sa mga kongresistang pipirma ng impeachment. Baka naman pati sila nabasbasan. O baka naman, sila po ay nabiyayaan. Gago! Kaya hindi sila nagsasalita. Kasi concern nila, corrupt daw si VP Sara Duterte because of the confidential fund. Na magkano lang. Dito, ilang milyon. Yeah? Alam mo, ito. Meron akong ipapakita sa inyo na article ni Rigoberto Tiglao. Napakatindi nitong article na ito. How can it be a real impeachment complaint? Ito pakita natin. Baka sabihin ng iba dyan, nag-iimbento tayo eh. Ito. Sa The Manila Times, may article siya dito na tungkol dito sa sinisiwalat niya na talagang may matinding katiwalian na nangyayari pagdating po dito sa yan. Ito, yan. Ay, mali, hindi pala yan. Iba yan. Sorry naman. Chotomate. Wait lang. Ito. Yan. Itong article na to. Yan. Talagang sinabi niya dito, 150 million. Ang tawag niya pa nga dito, mga kababayan, is of what really the house of political prostitutes. Mga pokpok pala kayo dyan sa kamar. Were bribed by Speaker Martin Romualdez with their district given 150 million each in the form of dole-outs for their constituent in small infrastructure project. Gago! Mantakin mo not only that, those who initially resisted were told that if they did not sign the complaint, the ruling clique would fund by various means their rivals in the... Sabihin daw yung mga kalaban ang susuportahan. Di ba? Ito nga si Duke Frasco, yung deputy speaker, ang siya sa mga nagsabi. May video pa yan, may video pa yan na sinasabi niya talagang kaya siya pumirma, it's because doon sa mga project. Ayan, no? Di ba? So, ibig bong sabihin, mga kababayan, ano ang ibig ko lang sabihin, no? Ganyan na katindi ang korupsyon sa Pilipinas. Ganyan na po katindi yung masasabi mong suhulan. Di ba? Para lang matanggal si VP Sara Duterte sa pwesto.
ganyang katindi. Kasi nga, again, this is not about guilty ba si VP Sara Duterte? No. If yun ang ating dapat ang una-unang although hindi pala impeachable. Ang dapat tinatanggal dyan dapat kinakasuhan ni si Romualdez. Di ba? Bakit kanyo? Kasi nga maraming akusasyon. Hindi po ako nag-aakusa. Yung pong mga nadidinig natin sa balita. Nakayapi yung pumirma yung mga yun dahil dyan di umano daw alleged na 150 million na dole out project. Di ba? Na sinasabi ni Tiglao. Yung sinabi ni Chanco. Dapat yan ang kinakasuhan. Kung talagang if you are really concerned on saan napupunta ang pera ng taong bayan, di sana yan ang kinasuhan ninyo. Hindi The real concern sa impeachment ni VP Sara Duterte, walang iba kung hindi po matanggal lang sa posisyon si VP Sara Duterte. At pag natanggal siya ay hindi na po siya makatakbo bilang presidente sa 2020 dahil alam naman po natin kung titingnan ang basehan ay survey, wala na, finish na. Ang pinag-aawayan na lang ngayon yung vice president niya. Na yung iba dyan, pilit na sinasaksak si Amy, hindi ko alam. Gago! Nabudol na nga sila noong 2022. Papabudol na naman sila. Tanga-tanga naman. Akala ko ba sasabi... Hindi, ako nagtataka kasi ang reason lang nila nung ikinampanya, sa Senado nitong 2025, di ba? Sinasabi nila, 10 lang naman na Duterte, pwede nating i-add si Amy para mas malakas ang puwersa at mas posible siyang manalo. Strategy. May mga putang ina. Strategy silang ganyan nag-aalaman. Di ba? Tama, mali. Tapos nung nakapasok na, ba't yung gusto maging vice president? Kala ko ba strategy lang? Biglang ngayon vice president na. Kasi may alam ako, marami talagang bayaran dyan. Marami. Subukan yung pag ako nag-anti-Amy sa page ko, sa Facebook, yan sa Banat by 2.0, add nyo na yan ha. Pag hindi nyo in-add yan, mahuhuli kayo sa mga reels na ina-upload ko. Favorite pa naman nung iba yung mga reels natin dyan dahil nga naman direct to the point. Alam mo, tingnan ninyo yung mga reels ko na medyo may temang anti-Amy. Mga comment doon. Makikita nyo yung mga nagagalit sa akin. Puro mga walang nakalock profile. Kung hindi nakalock profile, bagong gawa yung profile. Kung hindi bagong gawa, ewan ko kung sa Timbuktu ba nakatira. Wala talaga eh. Bakit ganun? Ibig sabihin, meron na silang ibinuo na troll farm na pinamumunuan ni... Biglang nawala yung mic ko. Ang kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Yon. Any more questions regarding the impeachment matter? Sir? BP, good afternoon. So, haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng SOMO? Hindi ko pa kasi, sir, pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. Yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at sila yung magdidesisyon kung ano yung gagawin doon sa summons. Ma'am, there's a phone-in question here from the Billionaire News Channel. Comment lang po dun. They are asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI, the mother company of ChatGPT, that the PR firm of the son of Yossi Tanco, a billionaire, is behind the anti-Sara Duterte
post online using ChatGPT platform. And your comment, ma'am. Oo. Actually, hindi lang yung kay Tanco, no, ang kumpanya na nagpapatakbo ng program na anti-Sara Duterte online, anti-Duterte online, no. Meron pang mga ibang kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na bayad sila. Kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028 presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, noon may TRICOM ba ang tawag nun? Tawag nung hearing? TRICOM. Quadcom, tapos may TRICOM for fake news and for fake news, yes. May TRICOM na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lehitimong owners ng Facebook account using their freedom of speech and... Bakit lehitimo? Kasi una-una may mga trabaho yon, hindi lang po yon. Lahat po sila nakikita ninyong pagbumuka. Ibig sabihin, kasama po din tayo doon sa in-invite. Pero kita po yung muka. Ibig sabihin, hindi po kami nagtatago. Hindi po kami nagtatago sa mukha ng iba. Yung iba kasi, di ba, marami ngayon yung YouTube, sinisiraan lang. Tapos, wala naman silang mukha na nagsasalita. Yung mga naandun, na inimbitahan, may mga mukha po yun. May mga trabaho, mga profesional. Di ba? O tayo, professional din tayo eh. Professional dancer. Professional rider. Hindi, totoo naman po may mga trabaho. Hindi, ako po talaga, honestly, ako po ay talent manager po. Ako talaga. Ayan po ang talagang tunay na profession ko. I'm by blood, talagang musikero ko. Ako po ay nag-aral ng 5 taon sa UP College of Music. Ayop, pang PhD na yan Oh, hindi nga, wala. Sinabi ko lang naman nag-aral. Hindi ko naman sinabi nag-graduate. Nag-aral lang ng 5 taon. Tapos umalis na nung kumikita na. Ganun talaga buhay doon eh. Anyway, eto na nga, di ba? So, anong ibig ko lang sabihin? Tama si VP Sara Duterte dito eh. TRICOM sorry pero I think kung talagang seryoso sana kayo, di nung huling ninyo, di sana inimbitahan ninyo yung etong mantakin mo eto, naglalabas ng pera. Bakit hindi nyo alamin kung sino? Sino pa ba ang makikinabang sa pagsira sa mga Duterte at kay VP Sara Duterte? In every crime, motive is very, very important. Lagi nating tatandaan yan, di ba? Kaya nga, kahit ko sa mga pelikula, unang-unang tinitingnan pag yung bilyonaryong lalaki ang namatay, yung kanyang asawa. Kasi nga, motive. Baka gustong kunin yung pera. Yung something like that, di ba? Motive is very important. In this situation, di ba? Imaginein mo, si VP Sara Duterte sinisiraan. Bakit sinisiraan? Para bumaba ang ratings. Bakit? Dahil sa 2028 election. Sino may motibo? Sino may dahilan? Sino may interes na gusto siyang bumagsak para sa 2028 election? Sige, magpangalan tayo. Na maaaring, hindi ko sinabing confirm. Ito'y maaari lamang. Opinion lamang. Maaaring may interes na pabagsakin si VP Sara Duterte ang kanyang imahe. Walang iba kung hindi si Ontiveros. Alam naman natin, pumoporma yan ang... Sino pa? Si Romualdez. Di ba? Sino pa? Nag-aabang kayo, Ay, nako. Sino pa? Marami pang iba dyan.
Di ba? Kung sino lahat ng nakalista doon sa survey na malapit kay VP Sara Duterte, kasama si Robredo, pwede rin, ay maaaring magkaroon ng motibo. Pero hindi po natin sinasabi na sila po ay nagbayad dito sa Operation High Five. Operation High Five po kasi ito eh. Ito nga, pakita natin yan eh. Tama. Ito. Ayan. Ay, mali. Ito yan eh. Ito. Yan. Ayan. VR. Anong VR? PR firm of Yossi Tanco. Ayan. Di ba? Ano yan? Yan yung Operation High Five. To destroy the Duterte. Particularly itong si VP Sara Duterte. So kung ito'y isang anak ng, sabi ng bilyonaryo, anak daw ito ng isang bilyonaryo. Itong pangalan nito. Yossi. Pangalan niya Yossi. PR firm of Yossi Tanco's son. Jagger. Binuking ng OpenAI. Na sila ang gumagawa ng mga anti-Duterte. Bakit hindi man lang pinagkainteresan ito ng Quadcom o Tricom o kahit anong com? Diba? Bakit hindi sila pinag-interesan? Dahil ba may mabubuking silang magagalit sa kanila? Gago! Bakit? Di ba? Pero tingnan nyo response ni VP Sara Duterte tungkol dito sa news na ito. Tingnan nyo yung response ni VP. Expression. Mga lehitimong social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at yun ang iniimbestigahan. Pero ang mga tulad nito, mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses tinawag doon sa Tricom na investigation. Yun eh. Hindi man lang tinawag ni isang beses. So, that is another hypocrisy. Diba? Yan na naman po ay isang pagiging hipokrito. Anong ibig sabihin ng hipokrito? Galit kuno sila sa fake news, galit kuno sila sa mga troll, pero ito, booking na troll at nagpapakalat ng fake news. Pero ba't di nila ipatawag? Tama, mali. Kung maaalala ninyo eto. Kaya itong Tricom talagang sabit to eh. Wala talaga eh. They're not really for the truth. They are just for politics. Kung maalala nyo, there's a revelation by Tolentino na sinasabing meron daw binabayaran ang embassy ng China na PR firm para makialam sa election o whatsoever. Grabe. Talagang ginawang issue ng Kamara, ng Tricom. Talagang, sino ba yung mga yan? Ipatawag natin yan. Bla 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 bla. Tama naman. Ako sangayon ako sa sinabi nilang ipatawag. Pero yun nga, hindi mo pa nga sigurado kung ano eh. Kasi yun ay binigay lang na-booking lang, hindi nga na-booking meron lang info si Senator Tolentino. Hindi natin alam yung legitimacy nung info na yun. Eto, legitimate OpenAI na, yung mismong kumpanya ng ChatGPT ang nagsabi, ito, humingi ng tulong sa amin tong animal na to. Eto, gumukuha ng mga komento para gamitin at sirain ang si Duterte at ang
atong si VP Sara Duterte. Ito, confirm ito. Ito na oh. Nakalatag na oh. Di ba? Nakalatag na eh. Ba't di man lang pinakialaman ng TRICOM? Kasi again, namumulitika sila. Anong inaano ng TRICOM? Basta yung against lang sa amin, yun lang ang titirahin namin. O ang against lang sa aming amo na si Romualdez, at saka against lang syempre kay Marcos. Yun lang ang aming pakikialaman. The rest, nik-nik nyo. So, yun ang conclusion lang nito, they are not really for the truth. They are just to suppress the Duterte supporter, di ba? The Duterte supporter. Di pala Dutertes. Duterte supporter. Ng House of Representatives. So yan, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumatahimik na lang kami. Yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung nilabas ng OpenAI na isang kumpanya na involved sa paninirang puri ng mga tao ay hindi galing sa amin, galing na sa universe. Para lang ipakita sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon gusto pang i-blame, no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up there? Cut. Do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung sinabi na ganyan yung negosyo mo? So, ano pang point na kasuhan ko siya? Nakakahiya na yung napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Ma'am, just speaking of AI, meron pong video ngayon na shinare daw si Senator Bato and si Vice Mayor Baste claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umano nung AI generated video. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. No more questions on that topic. Okay, we move to Kita nyo ha, yun biglang idinikit yung AI ni Bato, yung shinare ni Bato. Nakalayo naman ng difference nun, 'di ba? Ang ganda nga nasagot ni VP Sara Duterte kasi yung kay Bato an expression. It's a freedom of expression na ito talaga ang sentimento namin. Ito yung kasi sinasabi nung estudyante doon sa video na yun. Kaya nga sabi ko nga sa programang SMNI ng Banatero, sana lagi kayo manood doon ha. 8 to 9, minsan 8:30, minsan 9 o'clock. Panoorin nyo yun. Ang linaw po kasi ng sinasabi ko doon, halimbawa, para bagang cartoons. Okay, cartoons na merong sinasabi about Marcos, tapos shinare mo. Hindi mo pwedeng sabihin fake news yun. Kasi cartoons yun eh. Di ba? Ngayon, ginawa mo lang siyang AI, makatotohanan. Yun ang ibig sabihin, no? Makatotohanan ang mukha ng mga tao na ginawa mo lang AI. Pero yung sinasabi nga ni
ni Bato, yun po ay sentimiento na amin nararamdaman. At nararamdaman din ng mga tao, ng mga kabataan, ng mga ano. At kaya niya i-share. Ibang issue naman, yung may AI o ginamitan ng AI para kumuha ng mga comments to destroy the person. At ito po ay binayaran ng someone. Remember, kung sino ang may interes na sirain si VP Sara Duterte, walang iba kundi isang politiko. Ang isang politiko, bayaran ng taong bayan. Ang isang politiko ay pinagagastusan ng taong bayan. Sahuran ng taong bayan. Yung pinapasahod natin sa kanya, ibinibigay niya para siraan si VP Sara Duterte. Kaya sobrang sablay nun. Hindi lang yun issue ng fake news, issue pa rin po yun ng korupsyon. Hindi lang po issue ng korupsyon, kung hindi yung isang marangal. Dapat ikaw isang marangal o may code of ethics, di ba? Na isang public official, and yet ginagawa mo, nagbabayad ka to destroy someone. Doon pa lang, sobrang sablay na. Tapos ang focus lang nila yung pag-share ni... tanungin ko kayo, meron bang nasira si Bato doon? Binayaran ba siya doon para sabihin yung kanyang opinion? Wala. Walang involved na pera doon. Yun ay kanyang opinion lang. The last two topics po. ICC or Arjun? Ma'am, good morning again, ma'am. Any update, ma'am, with regards dun sa isang state party ng ICC na willing daw mag-adopt kay FPRD, in any case mag-grant yung request for interim release? And any update po dun sa request for interim release ng Defense Council? Oo, yung request for interim release ay nasubmit na ng Defense Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalagay yon sa website ng ICC. Accessible yon sa ating lahat. At makikita natin doon kung ano ang mga pinagbasehan ng request for interim release, ano yung mga justification at explanations ng defense team ni dating Pangulong Duterte sa interim release. Merong mga redacted portions doon dahil naisip ng defense team na kailangan maging confidential yung ibang impormasyon doon. Pero yun ay available naman sa prosecutors, sa judges, and ang pagkakaalam ko, available din siya doon sa representatives ng mga biktima. Yun lang yung, kung ano yung nalalaman natin lahat sa publiko, yun lang din yung maibigay ko sa inyo na information. Yung iba pa ay kailangan tanungin at sagutin na ni Attorney Nicholas Kaufman. Ma'am, any update dun sa oath-taking ni FPRD? Or any case, ma'am, so ayan na po yun, ha? Ayan na po yung taking na po yung pag-uusapan. Medyo sa susunod po natin pag-usapan yan. Kasi ang ito nga, papakita ko lang sa inyo pagdating po sa nakita ko po ito. Ito, wait lang. Pakita natin yan. Update po doon sa wait lang, ha? Update po doon sa latest kasi nandun po si Pulong Duterte tungkol kay Pangulong Duterte. Panoorin natin. Your family. Kung kamusta mo karon? Okay ra, wapay tulog. Kay kadlaw namin niabot, no. Kung pangutana sa taong bayan kung kamusta po si Tatay Digong? Karon pagsulod na mo, wala pa say pamahaw paniudto. Saan pa siya? Wala daw siya gibaling-baling ito sulod. Natulog na po daw siya. Namayat. Payat siya karon. Mas payat siya tong last time. Adrico. Kung nahisgutan ba ninyo ang celebration sa Independence Day, does he have anything to say about wala man siya istorya na. Ang iyamang ikastorya kaniman una yung mga apo. Kay dugay sila wala nagkita. Labi na ning laki. Was he very happy, sir, na nakita niya? Meron bang mensahe pala ang dating Pangulo, sir, sa mga kababayan natin? Karon ang iyang mensahe nga alagaan daw ang Pilipinas, alagaan ang Pilipino,
Kay kami, siya, kami, mga politiko, muagi rami aning kalibutan na importante nga Pilipinas matarong during our time. Kung, was there a big difference po doon sa pagbisita mo before the now kay Tatay Digong? Oh, dako kayo yung ipayat. Dako kayo yung ipayat. Pero okay man siya. Okay mo storya, sige binuang, sige pagkatawa. Okay man. Kung marami pong salamat. Any mensahe po sa mga kababayan natin kung galing sa iyo? Gikan sa ako, dagang salamat kaninyong tanan. Muhangyo ko ninyo nga padayon ang atong pag-ampo para sa kalusugan ni Presidente Rudy. Dagang salamat sa inyo. Maraming salamat, sir, ma'am. So yun nga daw, nangayayat daw si Pangulong Duterte dyan sa Dahig. Alam nyo, ako may payo ko. Meron akong sinabi sa inyo noon. Ayoko lang ulit-ulitin kasi I cannot imagine what will happen if something happen to PRRD in The Hague. Maniwala kayo sa akin. Ang Pilipinas hindi tatanggapin yan. If something happened to PRRD in The Hague, you would really regret it. Mapapadali talaga ang buhay ninyo. Kaya ako, if I might suggest, pauwiin nyo na si Pangulong Duterte kung ayaw ninyo mapadali ang buhay ninyo dyan sa kinauupuan ninyo. Kasi imaginein mo, ako again I pray to God that this will not happen. I pray to God that si Pangulong Duterte would have many more years healthy. Kasi alam nyo, nung huli nating, it was last year lang, yung huli natin bago po siya, nakasama po natin yan, nagkantahan po kami dyan sa Davao, sa isang restaurant. May kumakanta yung favorite niyang mga pianista, tsaka yung kumanta po. Alam nyo, sabi ko itong maman to, medyo lolo na talaga. Talagang deserve niya na yung mag-relax sa buhay. As in, sabi ko, wala na. Relax na lang ikaw, sir. You deserve it. You serve our country for how many years? Sobra mong inalay to the point na even, di ba sabi nga nila ng pamilya niya kahit po mismo yung kanyang pamilya, nare-regret na dahil nga naman sa sobrang busy ni Pangulong Duterte, di ba? Sobrang tagal niyang nagseserbisyo. Alam mo yun, may ganun ng tapos sana ito na yung mga panahon na siya po ay nagpapahinga na. Nagre-relax na, namamasyal na, kumukuya-kuy na, nagkakape-kape na sa bets. Di ba totoo naman Ito na yung retirement Tapos gaganituhin ng administrasyon ni Marcos. Kaya sabi ko sa inyo, this is a warning. Habang si Pangulong Duterte buhay pa, ibalik nyo na sa Pilipinas. Dahil pag may mangyari kay Pangulong Duterte, you would really regret it. I'm telling you. Si Pinoy, na napapabalita noon na laging absent sa Kamara bilang congressman siya noon, abay naging presidente nung namatay ang kanyang ina nang walang kapagod-pagod. Because ganyan sa Pilipinas di ba? Ganyan sa Pilipinas. Wala pang ginawa yun Hindi pa bayani si Pinoy nun. Panay absent pa daw di umano nun. Noon sa Kamara o sa Senado. Ngayon, eto isang bayani sa karamihan ng mga Pilipino, isang bayani, matindi ang ginawa. Kahit saan ka magtanong, bayani ho yan. Kahit saan ka magtanong.
Pag Duterte kami, wala magsasabi, ilan lang siguro magsasabing Ontiveros sila, o Marcos sila, o Romualdez sila. Siguro mga sa 100, mga 0.5, kalahati lang ng isang tao ang magsasabing mga Marcos sila. Di ba? Halos lahat. Tapos, isang matinong presidente, inayos ang Pilipinas sa 6 na taon, tapos biglang may mangyari hindi maganda. Sana hindi. Maniwala ko kayo sa akin. You would really regret it. Mapapadali ang ang buhay ninyo. Ito again, hindi ho ito warning ng rebellion. I'm not saying, again, for so many times, especially kayong mga regular kong subscriber, alam niyo yan, I don't advocate rebellion. Because again, paulit-ulit ko rin sinasabi to, kabisado nyo na to, Romans 13. Hindi ko ina-advocate po ang rebellion. Ever. Ayoko po. As a matter of fact, yan po ang ginawa ni Lucifer. Rebelde. Kaya hindi ko i-advocate yan. Never. Pero hindi natin mapipigilan ang bugso ng damdamin ng mga Pilipino kung iuwi ninyo nakakahon si Pangulong Duterte. Huwag nyo nang antayin. This is my warning to you. Listen to me if you want to live a peaceful life. Ito, hindi ito biro. Ako kasi ayoko na revolution. It will not do good in our country. I'm telling you. Yan din si Pangulong Duterte. Yan din si VP Sara Duterte, ayaw ng revolusyon yan. Pero kung sakasakaling may mangyaring masama kay Pangulong Duterte doon, naku po, hindi natin mapipigilan ng bugso ng taong bayan. Kaya nga kung may puso kayo at may utak kayo, wag na. Iuwi nyo na si Pangulong Duterte dahil 80 years old na po yan. Nalulungkot yan. Kahit ba, alam mo yon, sabihin mo makabayan niya si Pangulong Duterte, pero nalulungkot yan. Tao yan eh. Walang taong hindi nalulungkot. May pusong yan na iisipin yan. Ginawa ko lang naman yung para sa bayan, pero bakit ako nandito? And depression kills. Stress kills. Di ba? So, kaya nga yung pumapayat. Especially yung mga pagkain doon, hindi naman ganun kasing sarap ng pagkain natin na kinalakihan natin. Diba? So talagang delicates. Maawa kayo doon sa tao. Uwi nyo na habang buhay pa. Yun lang po ang aking paalala sa pamahalaan na ito. Uy, Bongbong, Romualdez, kung ayaw ninyong mabura ang pangalan ninyo sa kasaysayan at talagang magalit ang taong bayan sa inyo, talagang may tatala yan sa kasaysayan na kayo ang pinakademonyong mga namuno sa Pilipinas. Kung ayaw nyong gano'n na mangyari, iuwi nyo na si Pangulong Duterte ASAP. Kasi magagalit talaga ang taong bayan sa inyo. Sigurado ako, kayo niyan, mamarkahan kayo niyan, na itong dalawang ito ang dahilan kung bakit may nangyari kay Pangulong Duterte na isang bayani sa bawat Pilipino. Yun lang ang sa akin. This is a suggestion, na healthy suggestion. Hindi to threat Again, this is not a threat. This is a suggestion, a wise suggestion to you. Hindi ito threat. Wala naman akong pwedeng i-threat sa inyo. And again, I will not advocate rebellion. How many times ko nasasabihin yan? Hindi ako sasama sa kahit anong form of rebellion. Marami nang nagtanong sa akin noon kung kami ba ay susuporta. Hindi kami susuporta sa kahit anong form of rebellion. Hindi kami rebeldeng banateros. We respect the power of God to change things. Hindi mo kailangan magrebelde. Yun ang sa amin. Pero yung ibang tao, hindi natin mapipigilan yan. Kahit magsalita pa kami na magsalita dito, wag tayong magrebelde. Pag yan nagalit, hindi mo na mapipigilan yan. Okay?
So, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. God bless the Philippines.